Natatakot pa ako ha. Kasi ang dami-dami namang tao talaga. Para sa palo tayo. Ang bata pa. Init na init, galit na galit kay Lolit. Ngayon, huwag mong proteksyonan niya. Kaya mo sana kami na bahala dyan. Kinikwento ko sa kanya. Imagine, tinawag ako ng cardinal. Pinatawa? In the middle of the night. Sabi ko, punta ko bukas. Kaya, during the day, takbo ko sa palasyo. Sabi ko, anong problema? Si Bishop Sok at marunong sa akin. Gusto ka makausap ni Cardinal. Cardinal Sin. Sin. Oo, Cardinal Sin pa nun. Sabi mo lang, andito. Pumasok, meron mo ba si Cardinal na? Dilo. Kaya ba? Ito ba yung ginawa ni Lolit sa akin? Nakarating kayo. Totoo ba yun? Nakarating. Cardinal, iniibisiga ko pa yan. I will report to you my findings. Pero, hindi ko totoo dahil may nangyari. Hindi natin intention ng lahat. After the investigation, tumakbo ako ng Cardinal talaga. Cardinal, we have already proven guilty beyond doubt. Pero doon na nag-start yun, yung parang ano niya Tita Lolit. Yung friendship na yun, doon na rin halos nagsimula. So parang 40 years na rin. 30? Ay, 34 pala. 30 years na din. That started our friendship. Nakilala ko si Lolit Solis. May napakagaling na tao dito. Bihira yung magaling na tao. Alam mong tao ngayon, di ba rin? Ay, kugigil. Salamat. Dahil sa'yo, nakilala ko si Lolit Solis. Si Kim kasi, napaka-buting kaibigan. Kasi kami, tumatawag yun sa middle of the meeting. That, kapag alala, sinabi ko sa'yo, ako nang bahala kay Lolit. Hindi, masama ang plano sa ibang tao dyan. Hindi pwede yan. Wala naman. Mayor, sa tagal niyo sa politika, nakita niyo iba-ibang tao. Ano yung parang natutunan mo all these years sa pakikisama sa mga tao, yung kampihan, mga... Kailangan tayong mga Pilipino. Matuto tayo. Binigyan na tayo ng grasya ng Diyos. Karoon tayo ng pagbabago, ng karasan. Pag hindi tayo nag-ingat, magpapatuloy yung paghina ng pundasyon ng ating demokrasya. Kung nakikita ko ngayon, nalulungkot ako. At the same time, tumitibay yung aking determinasyon. Kailangan makasali ulit kami sa Kongreso. Buhay Party has joined the congressional proceedings today. Otherwise, naliligaw na ang Kongreso natin. Kaya ko, kung napupunan nyo, meron mo kayo napupunan benepisyo galing sa gobyerno ngayon o napapanood lamang ninyo parang meron tayong everyday soap opera television. Parang ang trabaho nila mag-imbestiga. Hindi. Ang Kongreso gagawa ng batas. Papaalala ko sa kanila yun. After the election, you will proceed and remind members of Congress, you are all lawmakers. You are not investigators. If you want to be an investigator, join the NBI. Join the police. Join the Department of Justice. Maraming departamento na may kinalaman sa investigasyon. Ako, I feel I am going to be 100% lawmaking. Hindi ako papayag na sa mga investigasyon. Waste of time. Wala naman silang mawala. Meron mo na kayong alam na ipapulong ng mga congressman? So far parang wala. Eh nung panahon ba yun, investigasyon ng investigasyon. So, it really nothing but a sideshow. Each occupies the
national attention and government resources, that will not amount to much. Boy Party List will take a very, very strong position on that. Let's go back to lawmaking, which will mean a better life for the people. Like for instance, ang kuryente natin, pataas ng presyo. Ang tubig, pataas ng presyo. Just sa mga commitment ng Buhay Party, we will look into that. Yung tubig na galing sa kamay ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, bakit mahal na mahal din sa Pilipinas? Why? Ginagastos mo nila sa kanilang mga investigasyon. We will propose that water should be free to the people because it's a God-given resource. Ang tubig ay galing sa palad ng Panginoon Diyos. Hindi galing yan sa may super yaman, may-ari ng mga konsesyon. Ninegosyo. Hindi pwedeng negosyo yan. Dapat yan, libre yan. Meron na akong kakampi sa Senado. He will file the same bill. Manny Pacquiao believes the same thing. Water should be free for the people. So we will have a Senate version and a congressional version. Commitment namin. Mayor, parang kayo ni Nay Lolit, talagang matagal ang friendship niyo, may loyalty. At saka isang kumbaga ugali ng mga Pilipino, yung pagtanaw ng utang na loob. Ano yung insights mo doon? Ako'y natutuwa. Nakilala ko si Lolit Sloan. Sikat na sikat yan. Kaya nakikiusap niya sa akin ng kid. Sabi ko, hindi mo kailangan pakiusap. Tutulungan ko yan. Ako naman ay natutuwa. Tinulungan ko dahil nakilala ko pagkatao. One of our best show people. Ang dami mo rin natulungan all these years. Kumbaga naging mentor ka nga nila sa politics, sa ano. Marami. Kung ano po masasabi nyo ngayon sa politika sa Maynila ngayon? Parang ano medyo marami Masalimot. o masalimot yata ang mayoralty race ngayon. Hindi naman. Siyempre, nakikita mo, mananalo sigurado. Sigurado. Ay, nagde-declare. Score. Kasi malaki naman ang lamang niya. Laki-laki. Based on survey. Ang survey na nakita ko, 80-85% score. So, hindi yung Pero siya rin po incumbent. ba? Yung incumbent, tsaka Ang ano po niya, di ba, tama ba? Anak niyo po ba yung kanyang Vice. vice mayor? ang suswerte yung kanyang vice mayor, na anak ko, Chichi, she will make it good. I can assure you, because she was a good daughter. Pero ano po masabi niyo dun sa incumbent ngayon, like si Mayora Hani, na hindi po ba kayo satisfied katulad ng, ay nangingiti si Masasabi ko sana, Parang yung taga Manila. may you be able to take it properly. Because I tried reminding you, you did not listen to me. I tried guiding you, you did not listen to me. Now you're about to suffer Wow. your Wow. consequences. Ang sakit pa. Pero ano po masasabi niyo rin? Kasi sinasabi nila na parang may word si Yorme kay Mayora Hani na hindi na siya tatakbo or something. Sinabi, pag kayo matagal na kayo sa politika, maintindihan nyo. Wala naman yung sa palit. Pag nanalo ka, naniwala ka dyan. Maniwala ka na nung nagtitindihan ng tao. Correct. Kung maganda sana pamumuno niya sa Manila, pwede pag-usapan. Kaso tanong niyo yung taga Manila, maganda ba? Malinis ba? Maliwanag ba yung Manila? Diba? Ginausap ko si Hani bago mag-kampanya. Sabi ba, isipin mo ko niya. Malaki ang expectation ng mga tao sa'yo. Hindi ka naganda. Biyan din, nakasama dito. Hindi na naririnig ko rin. Pupunta ko ng mga barangay, kalooban, marami sila reklamo. You did not do your own. So you don't need to fight the score. He was the one who made you mayor. Remember, don't forget that. Now that he wants to go back to his position, bigay mo.
Then sabi mo sa kanya, pag ayaw mo na, ako naman ulit. Nalaputan yung aking panunungkulan. Yun ang tamang reaction. One step backwards, two steps forward. Hindi yung kailangan labanan ko yan. Hindi kailangan. Gagastos ka marami, papakapagod ka. And I also care for you because you have been a very, very service-oriented mayor. But not many people accept that. They look at you and they ask the question, she did not do her homework. No, I did. I did. Whether you did or not, huwag ka nalang tumakbo. I want to save you from a very sad experience. Pero nag-file na siya, di ba? So, At the time, di ba? at the time, kala ko today. I'm talking about 5 months ago. Ah, Kasi nausap ko rin si when you Isko. talk to her. Sabi ko, Isko, pwede mo kayo maglaban ni Ani. Eh, kung hindi na siya taraw mo, hindi magkakampi kami all the way. Pwede ba ako bibigay mo ulit sa kanya? Oo, nasa pag-uusap yun. Kaibigan mo kami. Kaya, tingin ko, medyo naging masyadong mapusok. Hani. Pero si Kung naganda siya, malalaman ko yun. Hindi ko siya kakausapin pagkatuloy. Kung handa. Southeast ko, ano masasabi mo sa laban? Sa laban nila, Southeast ko, Sambal Zoba, Jones. Wala namang laban yun. Walang laban. Oo nga. Walang laban. Walang pangguna. 1:1. Ayaw ko kay Sam. Muna ko siya. Oo nga. Kumbaga mas Exactly. pero Makilala ka sa Minig. Diba? May nakikilala ka. Party list. Sam. Spam Bersosa. Panis-spam ang pinamimigay eh. Oo, Dilimundo. Makilala ka na service-oriented ka. Yun ang payo. Kung magalit siya, bahala ka na. pero sabi ko nila, minsan pagdating ng election mismo, may mga surprises. Minsan, Alam ko yun, I'm practical enough to consider that. But I tell you, Sko is a very good politician. Very good. Tanangin mo kung paano alam. Ako rin na nag-training siya. Talaga po. Pero, Kung bakit po nung tumakbo si Mayor Isko na presidente, hindi po siya ang sinuporta ngayon? Eh, tumakbo si Manny Pacquiao eh. Sinabi ko naman sa kanya, Isko, ikaw first term mayor, at yung term mo, tapos mo yan. Hinog na hinog ka after 9 years. Exactly. Bakit? Dahil gusto ko natulungan pero hindi kita matutulungan. Tatakbo yung aking tinutulungan. Sino? Si Manny Pacquiao. I tell you, and I still say now, if Manny Pacquiao had won, we will all be very, very smiling today. So hindi po Because circus sana then ngayon. we would have found the right leader. Kailangan na lang ng Pilipinas leader. Binigyan na sa atin ng Panginoon lahat. Sabi ko naman sa inyo, tubig, mineral, environment, punong tao eh. Pero leader, kailangan spiritual ang leader. Kailangan meron din konsyensya. So kung bakit po hindi nakinig si Mayor Isko, despite po na sinabi niyo na hindi niyo siya masusuporta? Usok po siya. Kailangan makatingin ng ang gupit ng tadhana. Nakatingin na. Nakatingin. So si Senator Manny po kapag tumakbo din ng presidente, susuportahan niyo po ulit? Not necessarily. Pag-iisipan natin kung ano makakabuti para sa atin, sa bansa, yun ang gagawin ko pa kayo. Pero by the time nasa Kongreso kami, we will do our best to do everything we can as lawmakers to improve the quality of life of Filipinos.
God did not create the Filipinos to become poor and mendicant. He gave us everything, but we're not doing our share. Kayo po ba hindi na po naisip na bumalik sa pagka-mayor muli or hapat na kayo? Marami nagsasabi sa akin, mayor ko. Mayor, magpuli kayo, kayo mananalo. Bilang kapapol, baka manalo. Ayaw niyo na po. Hindi ko na kaya ang trabaho ng mayor. Ilang taon ka na ngayon, Mayor? Ayun, military secret. Sabi yun, wala yung mga kaibigan ko. Marami ka po ba kayong kaibigang babae? Kaibigan, ha? Quote and unquote kaibigan. Pero yun, tanda na pala yan. 65 years old na pala yan. Ano, Kong, hindi po ba maraming kaibigan sa inyo ni Kuya Kim, nakababae? Marami siya kaibigan. Marami siya? Alam po ba ng wife niya na mas marami siya? Pero mabait si Kim. Maski na magubad-ubad ng babae. Nakaipo-quote namin kayo. Mabait siya. Mabait na asawa. Mabait na ama. So kahit nagbubad na yung babae, hindi pa rin? Hindi, pareho kami. Wala yan. Kung si Kim, i-invite sumama sa party. Hindi, ayaw na ng politika. Yun nga sabi niya the last time. Maganda na yung... Ang dami nag-endorse sa kanya, sinabi ko. Di ba, Kim? Nagtaga mo naman yung wisdom and knowledge ng ating Senado. Bakit ako? Sabi niya, happy ako sa media. Lahat ng aking ginikita, ginagastos ko para sa akin. At para sa mga kaibigan. Daming Nung ako konsehal, 9 years after, lahat ng kinikita ko, pati yung savings ko, napupunta sa pangangailangan ng iba. Kaya bumili lang ako ng skating, napinta lang namin. Ayan, bumibili ako ng motosiklo, bumibili ako ng kotse, para makakapagsabi, bakit ka bumibili? Eh, gusto ko eh. Tama. Kaya, he wants freedom. Pero paano siya nakakatulong sa inyo ngayon? I mean sa political. Kasi sinabi niya kasi parang bawal silang mag-campaign, mag-endorse. Hindi nag-endorse. Okay lang naman. Kahit tatay or ano talaga. Bawal. Bawal. Nasa kontrata. Yun nga sa kontrata niya daw eh. Napirmahan. Bawal. Kahit dati, no? Pero kung, although ngayon, siyempre, medyo na-associate lagi na ngayon pag Manila, kay Yorme, pero you take like po na, kumbaga, iba din yung naging pagpapasikat ninyo sa Manila. Especially during those time of Manila. The best thing that happened in my life, Yes. Ang linis, di ba? being given the opportunity to be the father of Manila for 9 years. The only mayor who got re-elected 3 times. Yun. The only mayor who came from the ranks of vice mayor. The only mayor who comes from southern Manila. The only mayor who comes from Malate. Maraming first. Kaya magpapasalamat sa Panginoon. At kahit na po sa showbiz, pag sa television, marami rin mga artista na in a way, lumaki na sa Manila na programa. Ay, Manila. Oo, maraming natulungan nila. Oo nga. Mga superstar na yan. Naging stepping stone nila yung show na yan. Pero Mayor, ang dami ngayong mga artistang kandidato sa darating na Oo, eleksyon. dami-dami. Isa yung sa amin itutulak. Saan nyo ha? Yung political reforms, kailangan yan. Kailangan gawin namin lahat ng magagawa. Kaya hindi kami sasali sa mga investigasyon. Magtatrabaho kami. Yung the restoration of the two-party system is very, very essential. Not only important, essential. Kailangan balik natin yung dalawang partido. Sila ang pipili ng kandidato. Ang tao, bibigyan ng choice. Pero dumaan na sa screening process ng political parties. Sinusuportahan ng gobyerno
yung dalawang partido yan. So two parties na parang sa America na rin. Dati ganun tayo eh. Eh, ginawa ni Marcos na multi-party. Parang ibig sabihin ng multi-party. Only one party. Ano yun? KDL. Yung ako yung mas mukhang papasok pa siya sa politics eh. Si ano ko, yung influencer. Emma. Ayan na si Salve. Ano na siya sa Sparkle ngayon? Influencer. Paano ko sa kanila lahat? Mag-aral muna kayo. Maglingkod muna kayo. Graduate na po yata. Maglingkod. Maglingkod muna kayo sa mga kapwa niyo. Kung gusto niyo yung trabaho, mag-aral po. Ayaw kayo. Wala kayo yung tutulong sa tao. Okay, You take pride of course dun sa Maynila na isa kay Tama. Alam niyo, may isa po talaga na pwede niyong i-claim na you take pride. Yung wearing of polo na color, mga colorful, mga flowers. Hanggang ngayon po, pag may ano po ba sabi niyo? Kasi nga nung feeling niya pag may naka-floral na lalaki. Ikaw ang naalala. Na naka-floral. Kayo ang naalala. Talaga, Maynila. Kasi Mayor, mayor dito. So, I'm happy about that. Somehow, successful yung efforts ko. Sobrang success. Pagkakala ng mga tao, we are a tropical country. We are not part of America. We are not a temperate country. We are a tropical country. Kailangan magsuot tayo ng mga katawan sa ating kapaligiran. Bulaklakin? Magsuot kayo ng bulaklakin. Okay, mahiya. Sino muna nahihiya mga lalaki magsuot ng Ayun bulaklakin? nga po, marami na. Oh, no less than the big fashion houses like Gucci, di ba? So for the record, kung ilan po ang Polo. Mula ng bata ako. Puro floral na. Meron akong tatlong cabinet. Wow! Hindi kayo nag-ano? Kung parang ginagaya na kayo ni Kim sa pananamit. Diba lately kasi nakapolo na din siya. Hindi, si Kim na eh, sombrero. Sombrero. Oo, pero may ano siya, may... Pero pinapalalahanan mo siya. Maaga ka makakalungkot. Ay, Oo. hindi raw yan totoo. Sinabi niya sa amin. Oo. In-explain niya talaga. Sinabi niya kasi, kaya daw nagsusombrero ang tao. Ay, yung mga kalburo kasi ang nagsusombrero. Kaya ina-associate nila na pag nagsombrero ka, makakalbo ka. Pero kalbo na raw yung bago pa. Pagkalbo na siya makakalala. Sinabi ko sa'yo yan. Di ba si Kim lagi may sagot sa lahat? Oo, dapat alam mo. Pro-life. Stand naman sa likod. Hindi lang na matagal na. We have always been against divorce. Oh. We are against abortion. Abortion and... yes. Anything that destroys the family, the home, and life, we are not for it. We are against it. So, sama na ulit ang abortion bill, again, ang pending na. Oo nga po. Nalalabanan namin. With tooth, hands, and nails, we will fight abortion. Pang ilang term na ng buhay? Pag 2025. So marami na yan. First nominee ka pa rin. And then si... Third. Third. Si second, taga Cebu, Dr. Rene. So ilan ang uupo pag... Depende sa boto. Ilan ang uupo pag ano? Depende sa Depende sa person. So ang 3 votes... Binoto niyo kami lahat. Yeah. Tatlo kami ulo. Kaso isa lang po ang ano eh. Hindi, Ang mag-voto ng boto ng buhay. ang 3 seats, ilang votes dapat? Ang 3 seats. 6%. So kailan ang... 6%. So ilan yun? 6% sigurado mga 3 Dati parang 300, isang Yes. isang 2% seat. yung nasa batas. So pag 1 million, Wow, more than more than 6% yan. 1 million. okay, so ilang ano na yun? Yes, ilang pieces. So kailangan pala target yung mga 1 million. Oh, picture lang. Hindi, sama na si ano. Marco, si Marco.